Ang kwentong ito ay patungkol kay Mariang Alimango. Noong unang panahon, may isang napakagandang dilag na ang ngalan ay Maria. Siya ay may mabuting puso at matulungin. Ang kanyang ina ay namatay noong bata pa siya. Ang kanyang ama ay muling ikinasal at nagkaroon ng 2 anak na babae. So di inaasahan, ang stepmother ni Maria ay hindi siya mahal at may pakilang sa 2 tunay na anak. At ang masaklap pa, ang kanyang 2 pangit at tamad na stepsisters ay labis ang inggit sa taglay na ganda ni Maria. Kaya ito ang dahilan ng mga pagpapahirap nila. Maria, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na ang mga gawaing bahay. Ha? Pingi ka ba, Maria? Ang sabi ni Mami, do the household chores now! Pero hindi naman ako maid sa... No excuses, Maria. O eto, mag-igib ka ng tubig. Magigib ka na, Maria, at kailangan ng maligo ng mga napakaganda kong mga anak. Masusunod po. Pagod na ako. Ano nang gagawin ko? Maria, bakit ba napakatagal mo? Nasaan na ang pampaligo ng mga anak ko, ha? Ito po, nahihirapan po ako sa pagsalok ng tubig sa balon. Bilis-bilisan mo, Maria. Pagkatapos mo dyan, pagluto mo kami ng makakain. Opo. Maria, where's the food? We're hungry. Oo nga, gutom na kami. Bilisan mo. Maria, ang pagkain, bilis! Ito na po yung na-request niyong pork adobo. Maria! Po. Ligpitin mo na ito. Oh no! My tummy! Mommy! Oh my gosh, Mommy! It's Maria's fault! Ha? Bakit ako? Don't worry, my daughters. Maria, ligpitin mo na to pagkatapos ay maghugas ka na. Aalis kami today. Magwalis ka sa bahay at huwag mong kalimutan yung labahan and also water the plants outside. Pero po... No pero, Maria. Buti nga sa'yo. Huwag ka nga tatamad-tamad. Stress ka sa banks. Okay, let's go, my beautiful daughters. Isang araw, habang nasa may balon si Maria, siya ay labis na umiiyak. Siya ang umiiyak dahil sa pagod at gutom. Ngunit bago pa magsimula ulit gumawa si Maria, may isang boses siyang narinig. Pagod na ako. Gutom pa. Pagod to. Tapos ang matitira sa aking pagkain, wala. Grabe sila. Kung meron man pinaglipasan na ng panahon. Nahihirapan na ako. Stress sila. Huwag kang umiyak, Maria. May dala akong pagkain para sa iyo. Heto, kainin mo. Titingin si Maria sa paligid niya upang malaman kung saan nanggagaling ang boses. Nakita niya ang pagkain, ngunit walang tao ang nakita. Nang kinuha niya ang pagkain, siya ay nasurpresa sa isang malaking alimango na katabi lang ng timba na ginamit niya sa paglalaba. Saan naman kaya nagaling ang boses na yun? Makuha na nga lamang itong pagkain. Napakabuti niya. Ay, kabayo! Huwag kang matakot, aking anak. Ako ay ang iyong namatay na ina. Huwag ka nang mag-alala dahil simula ngayon ay ako na ang bahala sa iyo. Nagulat si Maria sa mga sinabi ng alimango. At gaya ng mga sinabi to, lagi nagpupunta ang alimango sa may balon upang dalhan siya ng pagkain. Isang araw, inutusan si Maria ng kanyang stepmother na pumunta ng palengke. Nang umalis si Maria, dumating ang malaking alimango na may dalang pagkain para sa kanya. Ngunit sa di inaasahan, nakita ng stepmother ang malaking alimango. Kinuha niya ito, niluto at pinagsalu-saluhan nilang mag-iina. Noong bumalik si Maria, kung saan paalis naman ang stepmother at stepsisters, inutusan siyang alisin nito at linisin ang mga shell at buto ng alimango. Sa balitang ito, unti-unting nawasak ang puso niya. Ina! Ina! Bakit nila ginawa sa'yo yan? Huwag kang umiyak. Kunin mo ang shells at buto ko at ilibing mo ito sa may bakuran, Maria. Ginawa ni Maria ang sinabi ng alimango. Noong sumunod na umaga, nasurpresa siya sa isang puno na tumubo sa lugar kung saan nilibing niya ang shells at buto.
Ang puno ay nanghihitik sa mga prutas na malaginto. Nakita rin ng dalawang pangit na stepsisters ang puno. At nang sumubok silang pumitas ng prutas nito, ay wala ni isa sa kanila ang makakuha, maging ang ina nila. Nang si Maria na lamang ang naiwan sa puno, nagawa niyang makapitas ng walang kahirap-hirap. Kumain siya ng prutas nito at nang walang ibang nakakita sa kanya, napagdesisyonan niya itong isekreto. Isang araw, isang gwapong prinsipe ang napadaan sa lugar nila at nakita ang puno. Maaari mo makahingi ng prutas na yan? Sure, kukuhanan kita. Maraming salamat. Ako na ang kukuha, sister. No, ako ang nauna. Ako! Okay, sabay na tayo. 1, 2, 3, pick! Oh no! Bakit ayaw pa rin? Mommy, help! Teka, hindi rin ako makapitas. Ngunit, higo pa rin sila sa pagpitas ng prutas. Aalis ang magpapit at maiiwan ang prinsipe. Siya namang pagdating ni Maria na kagagaling lamang sa balat. Pipitas ako para sa'yo. Talaga? Salamat! Pinunood ng prinsipe ang pagpitas ni Maria at nabighani siya sa taglay na ganda ni Maria. Ito para sa'yo. Isa kang napakagandang dilag. Simula noon, ng prinsipe si Maria at di nagtagal sila'y ikinasal at namuhay ng masaya magpakailanman. At ito ang kwento ni Mariang Alimango.